Ang palabas ay nagsimula sa isang malaking protesta sa pangunahing lungsod upang tanggalin ang isang tiwaling pangulo. Sa oras na iyon mayroong isang lalaki na nagngangalang Fred na nagtatrabaho bilang isang gwardya para sa pangulo. Gusto niya ng maraming pera kaya nagpasya siyang tulungan ang pangulo na itago ang katotohanan na siya ay nagnakaw ng malaking halaga ng pera na nagkakahalaga ng 271 trilyon. Sa bahay ng presidente tinulungan siya ni Fred na makatakas doon at binigyan siya ng presidente ng pera para sa pagiging tapat nito, ngunit nahuli sila ng pulis. Si Fred ay sinubukan ng kanyang mga kaibigan na tulungan ang presidente sa pag-aresto. Ngunit sinuwi sila ng pulis, kaya't si Fred at ang kanyang mga kaibigan ay lumaban sa pulis. Pagkatapos ng labanan sinubukan ni Fred na tumakas. Pumunta siya sa bahay ng kanyang kapatid na si Alex. Si Alex ay magaling sa paggawa ng bomba. Hiniling ni Fred kay Alex na tulungan siyang pasabugan ang safe ng presidente at kunin ang lahat ng pera para makatakas sila papuntang France. Noong una ay ayaw ni Alex, dahil masyadong delikado pero pumayag din siya kaagad. Pagkatapos gumawa ng plano sina Alex at Fred. Pasasabugan ni Alex ang safe habang si Fred naman ay magbabantay sa labas. Pagdating nila sa lugar at gagawin ang kanilang mga aksyon, dumating ang mga sundalo at inaresto si Alex. Lumabas na si Fred ang nagtakda sa kanya na gusto niyang kunin ang lahat ng pera para sa kanyang sarili lamang. Pagkatapos na inilagay ng pulisya si Alex sa isang magarbong kulungan, kailangan niyang lumaban upang manatiling ligtas mula sa ibang mga bilanggo. Dahil hindi si Alex dati nang lumalaban naging matigas na talaga siya. Nilabanan pa niya ang warden at mga gwardya para ipakita kung gaano siya katatag. Samantala ang pamilya ni Fred at Alex ay lumipat sa isang nayon malapit sa isang minahan para magtago sa gobyerno. Sa nayon si Fred at ang asawa ni Alex ay nakipagtulungan sa mga taga roon sa pagtatrabaho upang mapabuti ang nayon. Isang araw nagalit ang asawa ni Alex kay Fred dahil sa nangyari sa kanyang asawa dahil ito ay plano lahat ni Fred para nakawin ang pera sa safe. Pakiramdam ni Fred na siya ay nagkasala tungkol sa nangyari sa pamilya ni Alex. Dahil dito gusto niyang ayusin ito sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanila. Habang nagtatalo sila ay nagkaroon ng pagsabog sa minahan. Ang mga may-ari ng minahan ay nagpulong para ayusin ang problema. Kapag hindi nila ito naayos ng mabilis ang apoy ay maaaring kumalat sa ibang mga minahan sa ilalim ng lupa. Ngunit ang pagsabog ay talagang sanhi ng kumpanya na nagnakaw ng pera mula sa kaligtasan ng gusali. Sinadya nila ito para bigyan sila ng gobyerno ng pera para sa pag-aayos at pagkatapos ay maaari nilang nakawin ito. Upang malutas ang problema ang kumpanya ay nagpadala ng mga tao sa nayon malapit sa minahan. Hiniling nila kay Fred na tulungang mailabas si Alex sa bilangguan upang matulungan niya sila ngunit ito ay mapanganib. Kinailangan ni Fred na kumuha ng likidong nitrogen mula sa isang solar power plant at dalhin ito sa minahan upang matigil ang isang mas malaking pagtagas. Mayroon lamang siya 24 na oras bago sumabog muli ang minahan. Kung magtagumpay siya makakakuha siya ng maraming pera, libreng paglipad papuntang France at tirahan. Pumayag si Fred dahil malaki ang gantimpala na makukuha. Noong panahong iyon hindi nag-iisa si Fred, kasama niya ang 2 tao sa kumpanya at lokal na alam ang daan at ang mga pag-atake at nagawa nilang makatakas. Hindi nagtagal si Fred at ang kanyang mga kasamahan at nagkita sa nakatakdang lugar. Dumating si Alex at nagalit talaga siya nung nakita niya si Fred. Nandidiri siya kay Fred sa panluloko nito dahil naging mahirap ang buhay ni Alex sa bilangguan. Habang nagtatalo sila isang lalaking nagngangalang Gothier na sinubukan silang pigilan. Nakumbinsi niya si Alex na tumutok sa kanilang misyon para makita niya muli ang kanyang pamilya. Salamat kay Gothier, huminahon si Alex kaagad. Pagkatapos magtrabaho ni Alex gamit ang kanyang mga kasanayan sa bomba upang suriin ang likido. Binalaan niya sila na sobrang itong mapanganib. Kahit kaunti lang ito ay maaaring magdulot ng malaking pagsabog. Kaya kailangan nilang mag-ingat lalo na't mayroon silang 200 kilo nito. Matapos malaman kung gaano ito kadelikado, hinati ni Gothier ang kupunan sa 2, ang isang grupo ay kukuha ng mga papeles na kakailanganin nila at ang kabila ay maghahanda ng kanilang sasakyan. Sa lalong madaling panahon pagkatapos magtungo si Fred at ang kanyang mga kaibigan sa solar power plant na may permit ng gobyerno. Ngunit sila ay hinarang ng special forces sa gate dahil ang permit ay hindi opisyal na naaprubahan. Dahil nag-apply sila para dito ng biglaan, kailangan nilang maghintay ng 24 na oras upang makapasok. Ngunit mayroon na lamang silang 20 oras na natitira upang ihatid ang likidong nitrogen. Sa oras na iyon si Clara isa sa mga kasamahan ni Gothier ay sinubukang makipag-ayos sa commander para papasukin sila. Sa wakas ay pumayag ang commander na papasukin sila. Nang sila ay nakarating doon, sina Fred at Alex kinuha nila ang likidong nitrogen sa truck. Habang ang iba ay nagbabantay at nagplano ng pinakaligtas na ruta sa minahan. Si Fred at Alex ay kailangang magtulungang mabuti upang maiwasan ang isang mapanganib na pagsabog. Kung ang likido ay matatapon maaari silang lahat mamatay.
Pagkatapos nilang mailipat ang nitrogen ay inatake ng isang security guard ang isa sa mga miyembro ng koponan ni Fred. Habang si Gauthier, Fred at ang iba pang grupo ay umalis na sa lugar ng solar power plant. Kailangan nilang ituloy ang paglipat dahil 10 oras na lang ang natitira. Sa kanilang paglalakbay nagalit si Clara kay Gauthier dahil akala niya ay kasalanan niya kung bakit hinayaang mamatay ang kanilang mga miyembro ng koponan. Nagpasya siyang sumakay kay Fred, ngunit nagulat sila nang tinambangan sila ng mga magnanakaw at humingi ng maraming pera upang hayaan silang makadaan. Sa oras na iyon sinusubukang kausapin ni Gauthier ang pinuno ng mga tulisan. Sinabi niya na sila ay mula sa disyerto at nagdadala ng tulong sa mga mahihirap. Ngunit ang mga magnanakaw ay hindi naniniwala sa kanya. Dahil dito ipinakita ng isa sa mga kaibigan ni Fred ang logo ng kumpanya. Ngunit ang mga magnanakaw ay walang pakialam. Nais lang nila ng pera bago sila makaalis. Ngayon ay naipit sila sa isang mahirap na sitwasyon. Gusto nilang manatiling buhay ngunit nauubos ang kanilang oras. Matapos pag-isipan ito, nagpasya si Gauthier na barilin ang isa sa mga magnanakaw at sumiklab ang isang laban. Sa kasamaang palad ay nasaktan ang ilan sa kanilang mga miyembro ng koponan. Ngunit nagawa nilang pigilan saglit ang mga magnanakaw. Gayunpaman ang mga tulisan ay bumangon at nagsimulang muli silang habulin. Dahil sa patuloy na banta ng mga magnanakaw ay nagpasya si Gauthier na manguna. Ngunit nagalit si Clara na hindi niya gusto ang mga delikadong desisyon ni Gauthier. Kahit na ang ruta na kanilang tatahakin ay ang ligtas na daan at pinakamalapit. Sa oras na ito, parang walang pakialam si Gauthier, gusto lang niyang makarating ng mabilis sa minahan at mabayaran sila. Sa kasamaang palad ang rutang pinili ni Gauthier ay malubak at pagkatapos nilang maglakbay ng halos 1 kilometro ay nagkaroon ng pagsabog. Akala ni Fred ay pag-atake mula sa mga magnanakaw at naghanda para ipagtanggol ang kanyang sarili. Habang si Alex ay lumapit kay Gauthier at ipinaalam sa kanya na ang ruta ay puno ng landmines. Si Gauthier ay nagalit at sinisi ang lahat sa hindi pagsasabi sa kanya. Para makatipid ng oras, kumuha si Alex ng kadena para makita ang mga bomba. Sa tulong ni Fred sinimulan nilang suriin ang mga bomba. Si Alex bilang isang eksperto sa bomba ay madaling na-deactivate ang mga bomba. Ngunit pagkatapos ay hindi sinasadyang natapakan ni Fred ang isa sa mga bomba. Nais ni Alex na iwan siya dahil sa pag-uugali ni Fred noon, na isakripisyo si Alex para makakuha ng pera mula sa safe ng presidente. Ngunit sa kabila ng lahat ay nagpasya si Alex na tulungan si Fred at ilayo siya sa bomba. Ginawa niya ang lahat para iligtas si Fred. Nang makita ang sinseridad ni Alex ay humingi ng tawad si Fred sa lahat ng pagkakamaling nagawa niya. Sa huli ay nagpasya si Alex na kalagkarin ang katawan ni Fred palayo sa bomba. Ngunit nasira na pala ang bomba na natapakan ni Fred kaya hindi na ito sumabog. Habang lumalakas ang kanilang samahan humarap sila sa panibagong hamon. Nang biglang may isang sniper na nagsimulang barilin sa kanila mula sa malayo. Napagtanto nila na ang ruta ay puno rin ng mga tulisan na may mga bihasang sniper. Kaya kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Pagkatapos ng maikling labanan ay nagawa ni Fred at ng kanyang mga kaibigan na talunin ang sniper. Pagkatapos ay tiningnan nila ang likidong nitrogen sa truck upang matiyak na ligtas pa rin ito at buti na lamang at walang tumagas. Pagkatapos ay naghati sila sa dalawang grupo at dumaan sa magkaibang ruta. Sa sandaling iyon nagpasya sina Fred at Gauthier na dumaan sa rutang silangan. Habang sina Alex at Clara ay dumaan sa kanluran na ruta, may 6 na oras na lang silang natitira. Si Fred at si Gauthier ay nagmamadaling pumunta sa minahan ng langis at gas bago nangyari ang isa pang pagsabog. Sa pagkakataong ito dumaan sila sa isang matigas na daan na puno ng mga bato. Sa wakas ay narating nila ang lugar na may isang pool ng langis. Sinuri ni Fred ang paddle upang matiyak na malinaw ang daanan. Nang matiyak nilang ligtas ito ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Ngunit biglang itinutok ni Gauthier ang kanyang baril kay Fred. Lumabas na gusto niyang kunin ang lahat ng pera mula sa kumpanya ng pagmimina at handang barilin si Fred. Samantala habang sina Alex at Clara ay nahaharap sa magkatulad na mga hamon sa kanilang ruta. Nakatagpo sila ng mga nakaharang na landas at kinailangan nilang huminto upang linisin ito. Si Alex ay naghanda ng nitrogen upang pasabugan ang isang malaking bato. Nang handa na ang lahat ay sinimulan niya ang kanyang pagkilos. Habang lumalala ang sitwasyon sa minahan ng langis at gas ay nagsimulang tumulo. Ang mga tubo sa kalapit na nayon ay nahaharap sa pagkawasak. Na may 2 oras na lamang na natitira, narating ni Alex ang itim na puddle ng langis na dinaanan kanina nila Fred. Hiniling niya kay Clara na paandarin ang truck habang itinuturo niya ang tamang daan. Sinabi ni Alex kay Clara na pagpahingahin ang makina ng truck, pagkatapos dumaan sa puddle ng langis upang maiwasan ang pagkasira. Mula sa malayo ang truck ni Gauthier ay tumatawid sa isang bangin na tila masaya siyang nag-iisip tungkol sa pera na makukuha niya. Ngunit hindi niya pinahinga ang kanyang truck at nasira ito. Nadulas ang kanyang truck at nahulog sa bangin kasama niya. Sa sandaling iyon ay nabigla sina Alex at Clara sa nakita nila.
Sa malapit ay tinawag sila ng isang pastol na nagsasabi may nasaktan at nakita nilang nasugatan si Fred. Hindi nagtagal matapos tulungan ni Alex si Fred na sumakay sa truck at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Samantala ang may-ari ng kumpanya ay nasa isang kulong kasama ang kanyang mga kasosyo. Napagtanto nilang hindi na mailigtas ang minahan kaya nagpasya silang ibangga ang truck na may dalang liquid nitrogen sa minahan. Ito ay magbibigay sa kanila ng bagong pondo para makapagtayo ng mga bagong minahan na may mas maraming pera. Na may isang oras na lang na natitira nagmadaling pumunta si Alex at Clara sa minahan para ihinto ang pagsabog. Ngunit hinarangan muli ng mga tulisan ang kanilang dinadaanan. Kinailangan nilang maghiwalay para mahawakan ang sitwasyon. Si Alex ay nagdadrive ng kotse upang protektahan si Fred. Habang si Clara ay lalabanan ang mga magnanakaw. Sa lalong madaling panahon pagkatapos nilang mabilis na pamwesto at kumilos si Clara at naghagis ng likidong nitrogen mula sa likod ng truck upang pigilan ang mga magnanakaw. Salamat sa kanilang pagtutulungan nakatakas sila at ligtas na nakarating sa minahan. Gayunpaman hino-stage ng may-ari ng minahan ang pamilya ni Alex. Binantaan nilang sasaktan sila maliban na lang kung ibabangga ni Alex ang truck sa minahan. Ngunit si Fred ay nagmadaling binaril siya. Hindi lang gusto makabawi kay Alex pero gusto din niyang itigil ang pagtagas sa minahan. Dahil ito lang ang tanging paraan para mailigtas ang nayon. Dahil sa sakripisyo ni Fred ay ligtas na ang minahan sa isang malaking pagsabog at lahat ng tao sa nayon. Kasama si Alex at ang kanyang pamilya ay ligtas. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.